Magandang araw po, ito ang Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, tinangka nilang pagbabatuhin si Jesus matapos niyang wikain na siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. Akalain niyong ikagalit ito ng mga Hudyo, yung mga kababayan niya mismo, dahil si Jesus daw ay nagpapanggap na Diyos gayong siya naman ay tunay na tao. Kaya tunay nga yung sinasabi ni Jesus na wala talagang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ang kabalintunaan o katatawanan pa nga ay ito. Ang umuusig ay yung mga bulaan at ang inuusig ay yung katotohanan. Hindi ba't baliktad na baliktad yan? At paano natin ito ikukumpara sa ating kasalukuyang henerasyon? Hindi ba't maraming beses na nating sinubukang baluktutin ang katotohanan para bumagay lamang ito sa ating mga kalokohan? Gusto kasi natin na maging katanggap-tanggap pa din tayo sa mata ng iba, maski na puro tayo kabulastugan. Akala natin mapagmumukha nating kabutihan ang mga ginagawa nating kasuklam-suklam. Pagkatapos, kung hindi natin mabaluktot ang katotohanan, babatuhin natin ito ng pagbabatikos. At pagkatapos aakusahan na ang katotohanan ay hindi katotohanan kundi kasinungalingan at kasamaan. Pinapapangit natin ang itsura ng kabutihan at katotohanan para magmukha tayong tama at maganda sa paningin ng iba. Malala. Hindi ba't napakalala natin? Ang sabi sa Ebanghelyo, sa tindi ng kanilang pagkagalit kay Jesus, sinubukan nila siyang kornerin, pero natakasan sila ni Jesus. Natakasan sila ni Jesus. Natakasan. O diba? Kung papaanong sinubukan nilang kornerin nila si Jesus noon, sinusubukan pa rin nating kornerin ang katotohanan ngayon. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman natin maaaring ikulong. Kailanman. Sapagkat ang katotohanan ay palaging malaya. Kaya nga, di ba sinabi rin ni Jesus na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan ay palaging mananaig. Kaya meron din tayong kasabihan na sa huli, lalabas din ang katotohanan. Kapatid, ang Diyos, tulad ng katotohanan ay hindi natin maaring takasan. Alin lamang yan sa dalawa? Yayakapin natin ang Diyos bilang manunubos ngayon o haharapin natin siya bilang hukom pagdating ng panahon? Kaya isipin nating mabuti. Uusigin ba talaga natin kung sino pa yung magliligtas sa atin? Kapatid, sumasa atin ang mga mahal na araw. Mahal hindi lamang dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung hindi mahal sapagkat priceless, mahal, hindi matatawaran ang ibinayad ng Diyos para lamang tayo ay matubos. Kaya, huwag nating sayangin ang pagkakataon na hindi natin malasap ang pagkalinga sa atin ng Diyos ngayong mga mahal na araw. Tandaan natin, si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. At ang katotohanan ay tinatanggap, hindi pinabubulaanan. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.